ka-legit Daver Cards, panibagong updates kung saan ano nga ba ang tunay na dahilan bakit mas mataas ang rating ng It's Showtime sa Eat Bulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Hindi na nga mapigilan ng ilan sa mga komento ni Manay Christy Permin patungkol po sa pagsalpukan ng Eat Bulaga at ng It's Showtime last April 6, 2024, kung saan naglabas din ng kanilang mga saloobin ang ilan sa mga It's Showtime host. Isa na rito si Teddy Corpus, na tila baga ito po ay isang pasaring dito kay Manay Christy Permin dahil sa pagiging nega nito sa pagtanggap ng kontrata ng It's Showtime family sa GMA7 na offer na sila po ay mapanood nga or umere dito po sa nasabing network. Pero hindi na nga napigilan ang kanilang pagkakaroon ng collaboration because It's Showtime or GMA and ABS-CBN is the first co-produce ng It's Showtime na programa na napapanood ngayon sa GMA7. It's Showtime napapanood na rin sa GMA7 simula ng Sabado. Napanood na rin nga sa main channel ng GMA7 network simula ng April 6 noon time show na It's Showtime. Inahayag ito na ginanap ng contract signing last Wednesday sa GMA Studios na dinaluhan ng mga executive mula sa Kapuso at Kapamilya Network. Kabilang dito sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duabit Jr., Executive Vice President Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at SVP for Programming Talent Management Worldwide and Support Group Attorney Annette M. Gozon Valdez. Nandoon din ang ABS-CBN President and CEO Carlo L. Katigbak, Chairman Mark L. Lopez, COO Cory Bidanes, and Group of Chief Financial Officer Ricardo B. Tan Jr. So it only shows na talagang pinagtibay nga nila yung kanilang kolaborasyon. Pero eto na nga, dahil marami po kasi ang nagtatanong bakit daw or questionable ba talaga or tama bang questionin na mas mataas ang rating ng It's Showtime kesa sa Eat Bulaga. ABS-CBN and GMA first co-produced episode It's Showtime get more commercial on Free TV and higher combined page views on social media last Saturday, April 6. Manila, Philippines na hashtag Showtime Sunny Puwersa was the top trending topic on Twitter in the Philippines on Saturday afternoon, April 6 sa ABS-CBN noon show. It's Showtime had its pilot episode on former rival GMA Network flagship Channel 7, the Philippine widest free TV channel. So, nandun po yung salitang Philippine widest free TV channel. Kapuso star joined forces with Kapamilya Talents led by It's Showtime hosts Vice Ganda and Ann Curtis in a 3-hour show of a song and dance number, and Vice adlibs jokes capped by a special guesting of Kapuso beauty queen Michelle D with her mom, former international Melanie Marquez, on the noontime show popular matchmaking segment Especially for You. Photos and videos of Vice wearing navy blue dress seemingly sitting on the GMA Network Hearts Kapuso logo on its building at the corner of EDSA Kamuning was also uploaded on GMA Network's Twitter account plus other Kapuso and Kapamilya social media accounts. So ganun yung mga pasabog nila last Saturday pero ang tangi lang pong pinanlaban ng Eat Bulaga dito po sa It's Showtime kung saan napakarami pong nangyayari at napakarami po nilang guest ay si Mr. Andres Mulak, na isa sa pinaka inaantay ng ilan sa mga netizen at mga legit Daver Cards na mapabilang bilang isa sa mga legit Daver Cards. Kung matatandaan po kasi ninyo ay ina-arbor nitong si Vice Ganda etong si Andres Mulak mapabilang dito po sa nasabing show. Pero mas priority nga di umano nitong si Andres Mulak ang offer ng Eat Bulaga. Pero ngayong araw ng Monday, wala naman po tayo nakitang Andres Mulak na nandoon. Feeling ko lang special guest lang po muna talaga siya nung Saturday.
So ngayon, marami pong mga media men, maraming mga showbiz insiders ang nagbigay ng kani-kanilang saloobin tungkol sa lumabas na TV ratings last April 6, 2024. Kung saan lumabas po sa ratings na ito na mas di hamak na mas mataas ang nakuhang rating ng It's Showtime kesa sa GMA. Ang pagguha po ng rating ay base po yan sa mga nanonood sa free TV but not in dun po sa online. Kasi 'di ba kung nang matatandaan niyo nagkaroon na po ng combination or nagkaroon na ng collaboration between GMA7 and ABS-CBN ay pinagamit na rin po ng GMA yung kanila pong social media accounts like yung kanilang YouTube channel and Facebook page na may milyon-milyon na mga subscribers. Ganon din naman, napakalawak po ng inaaabot ng GMA channel even po sa mga provincial areas. Yung sinatawag na widest free TV channel na bagay na wala po sa TV5. So, yun po yung isa sa mga dahilan. Kasi, di ba, ang It's Showtime po ay hindi lang po napapanood sa ABS-CBN Kapamilya Channel. Napapanood din po siya sa GMA na pinalabas nung last Saturday. Napapanood siya sa A to Z. Napapanood siya sa GTV Channel. Ilang channel po na napapanooran. Kumbaga parang nasakop na tayo ng, sabi nga ng isang ng Energy FM Baklitas, nasakop na tayo ng mundo ng kabaklaan nitong si Vice Ganda. Pero sinabi nila yon na parang nagbibiro sila. Yun yung ganun yung manner nung pagkakasabi po nila. Hindi naman masyadong sarcastic, diba? Which is tawa po sila ng tawa. Panoorin nyo po yung kanilang balitaktakan dun sa kanila pong show ng Energy FM. Kaka-upload lang po kanina lang. So, ang sinasabi po dito, ang pinaka-idea dito, talagang makukuha po nila most of 90% ng kanilang mga viewership sa Free TV dahil mas malawak ang naaabot ng kanila pong programa. And at the same time, pilot episode pa nila sa GMA7 kaya po lahat ng mga tao ay masyadong curious kung ano nga bang magaganap. Tapos sinabay pa nila sa mismong kaarawan ni Vice. Diba? So, as I've said po sa mga last episode or sa last mga updates po natin, ang tunay na laban, ang tunay na battle ay talagang nakikita natin yun sa mga succeeding days, diba? Kung ang Itbulaga, dalawang channel lang naman sa kanila, RPTV tsaka po sa TV5. Ang TV5 di naman po ganun kalawak ang reach. So, expect na natin talaga na mangyayari at magaganap yan. No? Dahil talagang kumbaga parang mas sinwerte lang ang It's Showtime na napakarami nilang mga channel na napapanooran, diba? So, ang importante naman dito is pareho naman silang nagbibigay ng tinatawag na entertainment factor. Magkaiba nga lang po sila kung paano po nila pinoportray yung entertainment factor na meron sila. So, ang pinakapanalo in the end is yung mga manonood, yung legit dabarkads at ang madlang kapuso. Huwag na natin pong kasabi nga ng ilan, dapat wala na pong kompetisyon, 'di ba? Kasi pares naman po sila talagang tinatangkilik ng maraming Pilipino. If you like to watch It's Showtime, that's okay. Kung talagang nai-entertain ka doon. Kung gusto mo naman talaga ng nai-entertain ka naman sa Itbulaga, meron pa rin po kayong pupuntahan na isang noontime program. Kumbaga, mas marami tayong naging choices. Kaya wag tayo masyadong magpa-apekto doon po sa lumalabas na mga news na yan, ano? Dahil isipin na lang natin, napakarami po ng mga channel. Tas bubuksan pa po yung AMBS. Isa pa yan sa mga channel na nakikipag-usap na rin po ang CEO President ng ABS-CBN sa AMBS para po sila ay mapanood din sa channel na yon. So, ang kailangan sigurong gawin ngayon ng TVJ Production at ng TV5 is humanap po sila ng ilan sa mga network na talagang marireach even the provincial areas. Yun po kasi talaga yung pinaka-major problem kung bakit mas mataas ang rating ng It's Showtime. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.